Napakaraming trabaho ng ating mga kababayan sa loob at labas ng ating bansa, pero marami rin po ang nananatili na maglingkod sa kanilang mga kababayan sa kanilang mga sariling bayan. At narito ngayon ang inyong bantay OCW para sa OFN Media, ang Overseas Filipino Network. Ako po si Susan K. Isa ba yan sa mga disappointments ninyo? Yes po, ma'am. And Dadang, ano naman ang nagtulak sa'yo? Bakit mo naisipan na sige, sasama ka sa Team Jaime Lau? Actually, yung barangay official pa ako, dati nating mayor, si Sir Jun Lau, nang tumakbo siya bilang municipal councilor ng Santa Cruz, doon kami nakikilala eh. Kasi nagka-meet-meet na. Noon pa yun? Noon yun. Oo. Mula noon hanggang ngayon, nagsama na kami. Tapos, alam mo, pagka ang isang tao pumasok sa isang political gawain, parang tulad lahat yan eh. Kaya nakita ko dito sa grupo, sa Team Lau, Mayor Jun Lau, na hindi lang dahil sa politika, parang nararamdaman ko na pare-pareho kami. Ang layunin nila ay kung paano makatulong. So para sa inyo, subok na. Subok na yung talaga. Yung Batang Lau. Subok na talaga. Kasi na siya as mayor before at nandoon kayo. Nandoon kami. Malaki bang advantage na isang negosyante si Jaime Lau Sr.? Alam mo, itong isang tao na negosyante, dyan pa lang, hindi maging isang successful ang isang tao pag hindi niya alam ang gagawin niya sa kanyang business, di ba? So, malulugi yun. So, ibig sabihin, yung management niya, maganda talaga. Kaya siya nag-successful. Marunong siya magpatakbo. Marunong siya magpatakbo. Pagdating naman sa pamamahala. Kaya nga kung pumasok ito sa serbisyo publika, anyway, nagpumasok na sila. Nandyan na sila. Di ba? Pag pumasok ito sa serbisyo, para sa taong bayan, talagang, kumbaga, handang-handa ito. Kayang-kaya nila kung paano nila pinatakbo yung business nila, yun din ang siguro 100% maganda ang takbo ng ating bayan o sa isang munisipalidad tulad ng Santa Cruz, talagang aasinso. Ngayon kasama si Dadang Alan sa Team Lau. Ano naman yung ambag o maaasahan kay Dadang? Actually, marami pang mga dapat gawin na until now naalis siya sa pwesto. So, naiwan yun. Alam mo itong Santa Cruz, industrial ecotourism ito eh. Maraming dapat gawin sa Santa Cruz na yung mga tourist spot natin doon hindi na-develop. Mayroon diyan isang island na may proposal na ang ating nubitong mayor na i-develop na yon. Tapos gagawin yan doon ang floating restaurant. Maraming mga pangarap ng ating dating Mayor Jun Lau para doon. Kasi kailangan yun eh. Yung kabundukan natin, yung mga ilog natin, pwede maging tourist destination yun. So, bilib ka? Bilib talaga ako. Na posible yung centerpiece program ng grupong ito ng Team Lau ay matutupad, kayang ipangako? Pag ma-develop ng Team Lau, talagang isang paraan yun para magkaroon tayo ng additional budget. Kasi ang isang munisipalidad kailangan ng maraming budget, hindi lang sa proyekto. Sa ganun na pamamaraan, yung pag-develop ng ating kalikasan para sa tourism, so mahalaga yun at maraming pera ang papasok. So pag maraming pera ang munisipalidad, ang isang bayan, marami tayong matutulungan, marami tayong programa para sa ating mga kababayan dyan sa isang lugar na yun. Hindi ito ang grupo na puro pangako. Kayang tuparin ng grupo ng Team Lau ang lahat ng ito. Alright. Muli, sino? Si Dadang Alan? Ito po si Dadang Alan. Matagal na nagsiservisyo sa inyo at patuloy pa sa pagserbisyo sa ilalim ng Team Jaime Lau. Thank you very much, Dadang Alan. Talagang patuloy na maglilingkod si Dadang. Hindi lang siya abroad at dito mananatili sa kanilang bayan sa Santa Cruz, Davao del Sur sa ilalim ng Team Jaime Lau. Thank you, Dadang. Espesyal na edisyon ng ating Bantay OCW program para po sa OFN Media, ang Overseas Filipino Network. Ako po si Susan K.